Ulitin ko po ha, fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po na inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin ngayon ito nga mainit na balita about nga dito kay Attorney Harry Roque na wala ngang planong umuwi ng Pilipinas sa kadahilanan na poprotektahan nga niya ang ating ex-president na si Duterte. At sa kabila ng iyon mga kapengyo, binabatikos nga ngayon etong si Harry Roque na harapin nga daw niya yung kaso niya about nga dito sa Pogo Scam. No, ito lang naman yung aking masasabi about sa Pogo Scam. No, wala pa namang ebidensya mga kapengyo no na talagang isa si Harry Roque doon. At pangalawa, pag may warrant of arrest, susuko naman yan 'di ba? Kumbaga dito sinasabi lang ni Harry Roque talagang gusto niyang tulungan ang ating ex-president na si Duterte. No, wag naman po sanang masyadong personalin no neto ni Bangag ni BBM ang mga nangyayari dahil alam naman natin nasa kapangyarihan ngayon etong si Bangag no at talagang marami siyang pwedeng gawin sa lahat ngayon. Lalong-lalo na pag ikaw ay kasangga neto ni Pangulong Duterte, talagang haharangin at haharangin. Parang yung sa Quadcom na lang mga kapengyo, no? Yung mga nambabatikos din kay ex-president, napakadami rin, no? Na talagang tumitira kay Duterte dahil nga dito sa war on drugs niya. Pero sa kabila ng yon, nanindigan etong si Attorney Roque na talagang wala siyang planong umuwi at kahit pa anong sabihin ng gobyerno sa atin, pinapauwi nga ito si Harry Roque, nagmatigas na nga ito. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin pakinggan ito ang mensahe ni Harry Roque. Malacanang just said to Duterte supporters that they should come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC. Dalawa doon dati kong kasama. In fact, the two former partners are representing the victims. Kaya po kami naghiwa-hiwalay sa law office. Yung dalawa kong partners opted to represent the victims, and after my stint as advising the president on ICC, even when I was POX, and I can confirm that as early as 2019, I have been advising him on ICC matters. Kinailangan po kami maghiwa-hiwalay as a law office and as legal partners. Yes. No? So, I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. Yan ang gusto ko kay Harry Roque, mga kapengyo, no? Dedepensahan nga daw niya ang ating ex-president na si Duterte. Yan yung mga loyal, no, na tinatawag. Hindi yung katulad ng iba na salawahan, no? Parang yung kapatid nito ni Bangag na kung saan kampi kuno sa Duterte administrasyon. Pero ngayon, nasaan na? Nga, 'di ba? Siyempre, kapatid is kapatid, kadugo at kadugo. Pero siyempre, kung talagang loyal ka, no, dito kay Duterte, hindi mo gagawin yon. Ngayon pa nga lang, nagpakita na 'di ba? Kasi alam niya na nasa kapangyarihan kasi yung kapatid niyang Bangag. That is what you call Hokage moves. 'Di ba? Pero at the end of the day, lahat naman 'to matatapos na, no? Pagdating ng 3 taon, alam naman natin kung ano na talaga yung mangyayari. Kaya doon sa mga sumusuporta diyan kay Bangag, manigas kayo diyan sa comment section. Alam nyo, sobrang nakakatawa kayo. Talagang gagawaan nyo ng butas ang Duterte administrasyon dahil nga ayaw nyong manalo na muli ni isa sa kamag-anak ni Duterte. Alam naman natin ng lahat yan mga kapengyo. No? Kasi una sa lahat, eto lang, tanungin ko kayo. Nung tumakbo etong pinagmamalaki nyong Bangag, si BBM pala, di ba? Ng Vice President noon, nanalo ba? Hindi, di ba? Nga. Pero nung dumikit siya dito kila Sara Duterte, kita nyo naman, napakarami niyang boto at isa na po ako dun sa bumoto, no? Dahil naniwala ako na hindi niya tatrahidorin ang ating ex-president, pero nagkamali tayong lahat mga kapengyo dahil sa kabila ng yun, tinahidor nila, no, ang ating ex-president. Yun po ang nakakalungkot talaga. At bukod doon, lahat ng mga kanang kamay ng ating ex-president, isa-isa na nilang ginagawaan ng butas, no? Kahit nga mismo si ex-president, si Vice President Sara Duterte, ginagawaan nila ng issue at maging dito nga kay Roque, dinadamay nila, no, pati sa Pogo Scam, kesyo
kasangkot nga raw si Roque, isa si Roque sa talagang namumuno sa Pogo scam. Yan po ay hindi ako maniwala, no? Dahil kung talagang totoo po yan, matagal na nailabas ang warrant of arrest para dito kay Roque, no? Ang dami na pong nahuli sa Pogo scam at ang dami na rin tumiklop, no, na mga amo ng Pogo scam. Pero bakit sinisisi nyo sa iba, lalong-lalo na sa Duterte administrasyon? Yun po yung nakakapagtaka lang. Ang dami po nilang nagagawa ngayon kasi may kapangyarihan na sila. Pero lahat po yan matatapos. And as a follow-up to that lang, no, my question. Are you saying, attorney, that you are willing to face the case after this entire thing? Well, nakabinbin po ang aking petition sa Korte Suprema para ideklara ang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila at walang basihan yung paghingi ng mga dokumentong hinihingi sa akin. Paulit-ulit. Yun naman pala kita nyo naman mga kapenyo, si Atty. Roque na nagsabi, na talagang hindi naman niya tatalikuran yan Basta meron ng talagang warrant or talagang kinakailangan na siya na umuwi talaga ng ASAP, haharapin naman ni Roque yan. I don't think na magtatago itong si Harry Roque at sinasabi ng iba na ginagawa lang daw to ni Harry Roque para makaiwas sa issue niya. I don't think na ganun. Talaga lang po sigurong mahal niya ang ating ex-president at talagang sinusuportahan at dinedepensahan niya ito. Diba? Dahil alam naman natin si ex-president Duterte matanda na po talaga. 80 years old, kita nyo naman kung magsalita nga talagang hirap na. Diba? Kumbaga, intindihin din natin, wag nating batikusin itong si Harry Roque. Yun nga mahirap dito sa mga kampo ni Bangag sa ni BBM talagang titirisin nila ng titirisin talaga itong mga kanang kamay ni Duterte para nga talagang tuluyan na mahuli nila sa bitag etong si Duterte, pero hindi po papayag ang mga kanang kamay ni Duterte dahil solido etong mga ito sa kanya. Ulit ko naman pong sinasabi, hindi ko po tinatakasan yan. Inaasahan ko naman po na magdedesisyon ng Korte Suprema at susunod tayo sa desisyon ng Korte Suprema. Ulitin. Yan loud and clear inulit pa ni Roque, hindi po niya tinatakasan ang kaso niya. Kaya doon sa mga tulongges na doon sa kampo ni Bangag iwas-iwas kayo sa issue, wag kayo masyadong ma-issue, masyado nyo minamadali, wala pa nga warrant of arrest, mga ulul din kayo Tingin ko po fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po na inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po ako. Yan mga kampo ni Bangag. Naririnig nyo naman siguro. Hindi po niya tinatakasan ito. Haharapin po niya kung ano yung kinakaso sa kanya neto nila Bangags. Kung ginalang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. And before yan, loud and clear. Salamat Atty. Harry Roque sa iyong suporta kay Tatay Digong. Isa ka talagang solid sa Duterte administrasyon. Kaya hinahangaan talaga kita, Harry Roque. At alam ko, isa ka sa makakatulong kay Tatay Digong para mapabilis, maayos ang kaso niya dito nga sa ICC. So yan mga kapeyo, kung kayo nga tatanungin ko, ano ang masasabi nyo dito sa pagharap ngayon ni Harry Roque sa kanyang interview? At sinabi na rin niya yung mga gumagawa-gawa ng kwento dyan, yung mga fake news na sinasabi tinatakasan lang daw ni Harry Roque. Eto, supalpal kayo ngayon, mga kupal kayo.